Nakasuot ako ng isang simpleng duster na pinatungan ng apron. Abalang nag-aayos ng mga tray ng pagkain sa gitna ng marang, yang bulwagan ng Ilustre Mansion. Sa paligid ko, nagtatawanan ang mga piling panauhin mula sa alta sosyedad ng Maynila. Suot ang kanilang mga Tiffany diamonds at designer suits, habang ako ay mukhang isang hamak na katulong na naligaw sa sarili kong tahanan. 3 taon na ang nakalipas mula nang ikasal kami ni Marco, at sa loob ng 1,000 na 45 araw na iyon, pinili kong itago ang korona ng pamilya Valderrama sa ilalim ng mga basahan ng pagiging isang masunuring asawa. Pirman mo na ang annulment papers na yan, Isabela. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng pamamahay ko dahil dumating na ang tunay na rena ng buhay ko. Ang tinig ni Marco ay parang isang matalim na haplit ng latigo na bumasag sa ingay ng salusalo. Nanigas ang aking mga kamay na may hawak na bote ng mamahaling wine habang nakatingin sa puting papel na inilapag niya sa ibabaw ng hapagkainan, sa tabi mismo ng tray ng hors d'oeuvres na buong pagmamahal kong inihanda. Sa tabi niya, nakatayo si Chloe Gastambide, suot ang isang puting bestida na tila sumisigaw ng peking kalinisan, habang ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa tagumpay. Marco, anniversary natin ngayon. 3 taon na tayong kasal. Mahinahon kong sagot, bagaman ang bawat himaymay ng aking puso ay nagsisimula ng magyelo sa galit. Marriage? It was a 3-year sentence of boredom, Isabella. Humalakak si Marco, isang tunog na puno ng pagkasuklam. Tingnan mo ang sarili mo. Amoy bawang ka, amoy pawis at walang ibang alam kundi ang magsilbi sa amin. Si Chloe ang nagpatakbo ng kumpanya ko habang ikaw ay nakakulong sa kusina. She is smart, sophisticated, and she carries my child. Ikaw? You are just a placeholder. Lumapit si Chloe, hinawakan ang braso ni Marco at tumingin sa akin ng may mapait na awa. I'm so sorry, Bella. Hindi namin ginusto na saktan ka, pero hindi natuturuan ng puso. At kailangan ni Marco ng isang babaeng kayang tumayo sa tabi niya sa boardroom, hindi yung hanggang lababo lang ang kayang abutin. Tanggapin mo na ang katotohanan. You're not one of us. Hindi pa sila natapos. Lumapit ang aking biyenan, si Doña Consolacion, na may suot na perlas na binili gamit ang perang palihim kong inilalagak sa account ni Marco buwan-buwan. Dinampot niya ang isang baso ng wine at dahan-dahang ibinungos ito sa aking paanan. Dumiit ang malamig na likido sa aking balat. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan at lumayas ka na. Nakakasuka na ang amoy ng kahirapan na dala mo sa mansyong ito. Isama mo na ang mga mumurahing gamit mo bago ko pa ipasunog ang mga yan. Sa gitna ng kanilang mga pang-iinsulto, sa gitna ng mapanghusgang tingin ng mga bisitang noon ay nakikinabang sa aking pagpapakumbaba, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang orasan sa dingding ay tumunog, isag malalim at malamig na hudyat. Hating gabi na. Tapos na ang 3 taon na itinakda ng huling habilin ng aking ama. Ang tanikala na nagtatali sa akin sa pagpapanggap ay tuluyan ng naputol. Tumingin ako kay Marco. Hindi nang may luha, kundi nang may diretsong tingin na tila nanunuri ng isang basurang itatapon na sa labas. Ang aking internal awakening ay hindi dumating bilang isang pagsabog, kundi bilang isang malamig na pasya. Sa loob ng 3 taon, ibinigay ko sa kanila ang lahat ng pagkakataon na maging tao. Ngunit mas pinili nilang maging mga hayop na kumakagat sa kamay na nagpapakain sa kanila. Gusto niyo ba talaga ang pirma ko? Tanong ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Walang kahit anong panginginig. Yes! Just sign it and disappear! Bulyaw ni Marco, halatang naiirita sa aking biglang pagbabago ng aura. Kinuha ko ang ballpen. Sa isang mabilis at yamanteng galaw, inilagda ko ang aking pangalan. Hindi ang pangalang Isabela Ilustre na ibinigay ko sa kanya, kundi ang aking tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos, dahan-dahan kong hinubad ang aking wedding ring. Narinig ang marahang pagtama nito sa loob ng baso ng wine na hawak ni Marco, isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Mula sa sandaling ito, Marco, wala ka ng asawa. At mas mahalaga, wala ka ng kumpanya. Sabi ko nang may kasamang matipid na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata.
Ano bang pinagsasabi mong baliw ka? Akin ang kumpanya. Ako ang nagpalaki nito. Sigaw niya, habang si Chloe ay nagsisimulang kabahan sa lamig ng aking boses. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking apron at nagdial ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Ibinukas ko ang speakerphone para marinig ng lahat. Attorney Valderrama, this is Isabella. Bungad ko sa kabilang linya. Implement Phase 1 immediately. Freeze all assets under the Illustre name. Pull out the Valderrama Endowment Fund from Illustre Group of Companies and tell the board of directors that the real owner is coming home. Copy that, Madam CEO. Everything will be settled in 10 minutes. Tugon ng baritonong boses sa kabilang linya. Natahimik ang buong bulwagan. Ang muka ni Marco ay nawala ng kulay, habang si Doña Consolacion ay halos mabitawan ang kanyang baso. Tumingin ako kay Chloe, na ngayon ay tila nais nang magtago sa likod ni Marco. Happy anniversary, Marco, bulong ko habang dahan-dahang tinatanggal ang aking apron at inihahagis ito sa sahig. Sana ay sapat na ang pag-ibig ni Chloe para bayaran ang 50 milyong pisong utang na iiwan ko sa'yo bukas ng umaga. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumakad ako palabas ng mansyon nang may tuwid na likod at bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng bakas ng kapangyarihang matagal kong kinulong. Sa labas, isang itim na Rolls Royce ang naghihintay, kasama ang 4 na lalaking nakasuit na sabay-sabay na yumuko nang makita ako. Sumakay ako sa sasakyan at hindi na muling lumingon. Sa aking isipan, isa lang ang malinaw. Ang 3 araw ng kanilang paghuhukom ay nagsisimula na at sisiguraduhin kong walang matitirang kahit isang hibla ng kanilang yabang. Sumandal ako sa malambot na sandalan ng Rolls Royce habang pinagmamasdan ng nagdidilim na kalye ng Maynila. Sa loob ng 3 taon, ang sasakyang ito ay isang malayong alaala, isang bahagi ng buhay na kailangan kong isuko para sa huling hiling ng aking ama. Ngunit na yung gabi, ang bawat hininga ko ay tila mas magaan. Bawat tibok ng puso ko ay mas matatag. Wala nang Isabela na amoy bawang at nakayuko sa harap ng mga ilustre. Ang tanging natitira ay ang babaeng binuo para mamuno. Hindi pa nakakalayo ang sasakyan nang mag-vibrate ang aking cellphone. Pangalan ni Marco ang lumitaw sa screen. Hinayaan ko itong tumunog ng 5 beses bago ko sinagot. Hindi dahil sa nag-aalinlangan ako, kundi dahil gusto kong malasap ang kanyang pagkadesperado sa bawat ring. Isabella! Anong kalokohan ang ginawa mo sa mga accounts ko? Bakit decline ang lahat ng cards ko sa harap ng mga bisita? At sino ang mga lalaking nasa labas ng mansyon na yon? Ang boses niya ay basag. Malayo sa mapagmataas na tono niya kanina lamang. Iyon ay tinatawag na reality check, Marco. Malamig kong sagot habang tinitingnan ang aking bagong manicure na kasing talim ng aking mga plano. Ang perang ginagastos mo sa mga luho mo at ni Chloe ay galing sa Valderrama Endowment Fund. At dahil pinirmahan ko na ang annulment, ang pondong yon ay bumalik na sa tunay na may-ari. Tungkol naman sa mga lalaking nasa labas, sila ang aking security team. Sinisiguro lang nila na walang kahit isang gamit ko ang madudumihan ng mga kamay ninyo. You can't do this! Asawa mo ako! Sigaw niya. Pero bago pa siya makatapos ay pinutol ko na ang linya. Wala na akong panahon para sa mga gas-gas na linya ng isang talunang tulad niya. Pagdating ko sa mansyon, pumungad sa akin ang isang eksyen. Ang inaasahan ko na. Ang aking mga maleta ay nakakalat sa driveway. Ang ilan ay bukas at ang mga damit ko ay tila basura na itinapon sa kalsada. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Doña Consolacion. Hawak ang isang mamahaling velvet box na alam kong naglalaman ng aking iyas. Ayan! Kunin mo ang mga basurang ito at lumayas ka na! Bulyak ng biyanan ko nang makita ako. At itong kwintas na ito? Consider this as payment para sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan. Ang tunog ng aking stiletto sa semento ay tila isang babala. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, lumapit ako sa kanya nang may diretsyong tingin na nagpaurong sa kanya ng 2 hakbang.
Isuot mo yan, Doña Consolacion. Mahinahon kong sabi, pero ang bawat salita ko ay may bigat ng yelo. Isuot mo ang kwintas na yan para maalala mo ang 3 taon na ginawa ninyo akong katulong. Pero huwag kang magugulat kung bukas kapag dinala mo yan sa pawn shop para pambayad sa kuryente ninyo. Malalaman mong isa lang yan sa mga high-quality fakes na ginawa ko para sa mga taong hindi marunong rumespeto. Ang mga tunay na brilyante ko? Kanina pa kinuha ng mga tauhan ko habang kayo ay abala sa pakikipaglandian sa party. Namutla ang matanda. Ang kanyang kamay na humahawak sa box ay nanginig at narinig ang marahang pagtama ng kwintas sa loob ng kahon. Sa likod niya, dumating ang sasakyan ni Marco, kasama si Chloe na tila basang sisiw dahil sa kahihiyang inabot sa party. Marco, paalisin mo ang babaeng ito. Tinatawag niyang peke ang mga alahas natin, sumbong ng matanda. Lumapit sa akin si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng puot at pagkalito. Isabella, huling babala. Itigil mo ang laro na ito. Ibalik mo ang access sa accounts ko kung ayaw mong idemanda kita ng pagnanakaw. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Idemanda? Sige Marco, gawin mo. Pero bago iyon, basahin mo muna ang pinirmahan mong dokumento kanina. Hindi yun simpleng annulment papers. Iyon ay isang voluntary asset surrender agreement. Sa madaling salita, lahat ng ari-ariya na nakapangalan sa'yo, ang mansyong ito, ang mga sasakyan, at maging ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, ay ibinalik mo na sa Valderrama Realty dahil sa mga utang na hindi mo nabayaran sa loob ng 3 taon. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang hanging humahampas sa mga puno. Ang mukha ni Chloe ay tila naging abo sa takot. Ang mansyong ito? Tanong ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dito tayo titira ni Marco at ng baby namin, di ba? Tumingin ako sa kanya, mula ulo hanggang paa, nang may sukdulang pandidiri. You want this house, Chloe? Sige, sa inyo na ito hanggang bukas ng 8:00 ng umaga. Dahil pagsapit ng oras na iyon, darating ang mga sheriff para i-lock out ang property na ito. Wala kayong madadala kundi ang mga damit ninyo. Ang lahat ng gamit sa loob ng bahay na ito, mula sa kama hanggang sa huling kutsara, ay pag-aari ng pamilya ko. Hinarap ko ang aking security head. Make sure they don't take anything that isn't theirs, lalo na ang mga fakes ni Doña Consolacion. Hayaan niyo siyang itago ang mga yan bilang souvenir ng kanyang katangahan. Sumakay ako muli sa Rolls Royce. Habang dahan-dahang nagsasara ang bintana, nakita ko ang refleksyon ni Marco sa salamin. Isang lalaking nawala ang lahat dahil sa isang pagkakamaling hindi na niya mababawi pa. Driver, go to the Valderrama penthouse, utos ko. And call the media. Sabihin mo, the Queen is officially back in business. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng aking penthouse sa Valderrama Tower ay tila isang marang, yang haplos ng tagumpay. Habang humihigop ako ng mainit na kape, pinagmamasdan ko ang mga ulat sa aking tablet. 8 minuto na lang bago sumapit ang 8:00 ng umaga. Sa mga sandaling ito, alam kong ang katahimikan sa loob ng Ilustre Mansion ay nilalasunan ng takot at pagmamadali. Hindi nagtagal, ang aking security detail ay nagpadala ng video feed mula sa labas ng mansyon. Nakita ko si Marco na nakasuot pa ng gusot na kumpale, pilit na nakikipag-argumento sa mga sheriff na dumating ng eksakto sa itinakdang oras. Sa tabi niya, si Doña Consolacion ay nakasuot ng bathrobe, nagsisigaw at itinuturo ang kanyang dibdib, tila inaatake sa puso para makuha ang simpatya ng mga opisyal. Ngunit ang batas ay walang pakiramdam, lalo na kung ang utos ay galing sa pamilya Valderrama. Madam, ang lahat ng accounts ng Ilustre Group ay suspendido na. Ang mga empleyado sa main office ay nagsisimula ng magpanik dahil hindi pumasok ang kanilang mga sahod para sa darating na linggo. Ulat ng aking assistant na si Sarah sa kabilang linya. Hayaan mo silang magpanik, Sarah. Gusto kong maramdaman ni Marco kung paano ang mawala ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tugon ko habang dahan-dahang binibitawan ang tasa ng kape sa ibabaw ng glass table. Nagpalit ako ng suot. Isang kulay abo na power suit na hapit sa aking katawan,
sapatos na may matutulis na takong, at ang aking aura na tila isang diamanteng hindi kayang basagin. Ngayong araw, bibisitahin ko ang opisina na itinuring kong tahanan ng aking mga pangarap para sa amin ni Marco. Ngunit na yon ay magiging sementeryo ng kanyang ambisyon. Pagdating ko sa Illustre Group of Companies, ang bulong-bulungan ay parang isang kawan ng mga bubuyog na nataboy sa kanilang bahay pukyutan. Ang mga empleyado na dati ay hindi ako binabate o di kaya ay inuutusan akong ipagtimpla sila ng kape kapag bumibisita ako, ay biglang tumitigil sa paglalakad at yumuyuko nang dumaan ako. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ay nagbibigay ng mensahe. Ang tunay na may-ari ay narito na. Diretso akong pumasok sa opisina ni Marco. Nakita ko siyang nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa takot habang nakatingin sa mga dokumento sa kanyang mesa. Sa gilid, si Chloe ay abalang may kausap sa telpo. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng inis. Marco, please! Sabi ng supplier hindi na raw sila mapapadala ng raw materials hanggat hindi nababayaran ang utang natin noong nakaraang buwan. Anong gagawin natin? Sigaw ni Chloe bago siya natigilan nang makita ako sa pintuan. Dahan-dahan akong pumasok at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hudyat ng kamatayan para sa kanilang dalawa. Isabella! Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Marco habang pilit na tumatayo, bagaman ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Hindi mo ba alam na bawal ang mga sibilyan dito? Security! Security! Huwag ka naman aksaya ng laway, Marco. Sabi ko habang dahan-dahang umuupo sa tapat ng kanyang mesa, ang aking binti ay nakakross ng may buong grasya. Ang security na tinatawag mo? Sila ay empleyado na ngayon ng Valderrama Security Services. At ang gusaling ito? Kasama ito sa mga asset na isinuko mo kagabi. Technically, ikaw ang trespasser sa sarili mong opisina. Lumapit si Chloe sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng tapang. Isabella, buntis ako. May karapatan ng anak namin ni Marco sa kumpanyang ito. Hindi mo pwedeng gawin ang ganitong kalupitan. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Karapatan? Chloe, ang tanging karapatan na meron ka sa kumpanyang ito ay ang karapatang lumabas bago kita ipakaladkad sa mga pulis dahil sa corporate espionage. Huwag mong gamitin ang batang nasa sinapupunan mo para pagtakpan ng iyong pagiging ahas. Dahil sa huli, ang bata ang magdadala ng kahihiyang idinudulot mo. Hinarap ko si Marco. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling pagkakataon, Marco. Pipirmahan mo ang turnover documents ng Illustre Group sa Valderrama Corp. Kapalit nito, hindi ko na itutuloy ang demanda sa iyo para sa estafa at malversation of funds. Estafa? Hindi ako nagnanakaw! Sigaw ni Marco habang hinahampas ang mesa. Talaga? Ang 50 milyong piso na kinuha mo mula sa investment fund para ibili ng condo unit at sports car ni Chloe. Akala mo ba ay hindi ko alam? Nakalimutan mo yata, Marco. Ako ang accountant mo noong nagsisimula ka pa lang. Alam ko ang bawat butas ng iyong mga libro. At sa bawat butas na yon, may ebidensya ako. Ang mukha ni Marco ay tila naging abo. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang yabang ay tuluyan ng natunaw. Isabella, please, huwag mong gawin ito. Pinaghirapan natin ang kumpanyang ito. Mahal mo ako, di ba? Kahit kaunti, may natira pa bang pag-ibig? Mumiti ako ng bahagya. Isang niting puno ng pait at kapatawaran sa aking dating sarili. Ang pag-ibig, Marco, ay para sa mga taong marunong rumespeto sa sumpa ng kasal. Ang nararamdaman ko ngayon para sa'yo ay hindi galit, kundi awa. Awa dahil hanggang sa huli, ang tingin mo pa rin sa akin ay ang babaeng madaling mauto. Inilapag ko ang isang papel sa kanyang mesa. Ito ay hindi turnover document. Ito ay isang statement of account. Ano ito? Tanong niya habang binabasa ang nakasulat. Iyan ang listahan ng lahat ng servant fees ko sa loob ng 3 taon. Paliwanag ko. Ang pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay, at ang pagtitiis sa mga pang-iinsulto ninyo mag-ina. Kinalkula ko ang market rate ng isang professional butler at executive chef. Ang total ay 8 milyong piso.
Iyan ang unang babayaran mo sa akin bago tayo mag-usap tungkol sa turnover. Nagsisimulang humagulgol si Chloe, pero walang kahit sino sa amin ang tumingin sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na lakas ng isang babaeng marunong lumaban. Ang bawat salita ko ay tila mga bala na tumatama sa bawat kasinungalingan ni Marco. Madam CEO? Tawag ni Sarah mula sa pinto. Nasa labas na po ang mga board members. Handa na po silang tanggapin ang iyong formal na anunsyo. Tumayo ako at inayos ang aking suit. Tumingin ako kay Marco sa huling pagkakataon. Mayroon kang 30 minuto para i-impact ang mga personal mong gamit. Pagkatapos nyon, hinding-hindi ka na makakaapak sa gusaling ito. At Marco, huwag mong kakalimutang kunin ang picture frame sa mesa mo. Yun na lang ang matitirang alaala mo ng tagumpay na sinira mo mismo. Lumabas ako ng opisina nang hindi lumilingon. Sa gitna ng hallway, sinalubong ako ng masigabong palakpakan ng ilang board members na matagal nang ayaw sa pamamalakad ni Marco. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang buke ng itim na rosas. Mula sa iyong secret ally, Madam Isabella. Bulong ng lalaki bago mabilis na umalis. Napakunot ang aking no. Isang itim na rosas? Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw ko? Sa likod ko, narinig ko ang malakas na pagtatalo ni Marco at Chloe sa loob ng opisina. Ang kanilang pag-ibig na ipinagmalaki kanina ay nauwi na sa sisihan dahil sa pera na wala. Ito ang unang araw ng kanilang impyerno at ang simula pa lamang ng aking paglipad. Ang bawat hakbang ko sa lobby ng Valderrama headquarters ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Wala na ang duster na may mantsa ng mantika. Wala na ang apron na tila naging uniporme ko sa loob ng 3 taon. Ngayon, ang bawat hibla ng aking suot na kulay hating gabing asul na suit ay sumasalamin sa kapangyarihang matagal kong itinago. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang tumitingin sa akin kapag naghahatid ako ng lunchbox ni Marco, ay ngayon ay nakahanay. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng paggalang sa tunay na tagapagmana. Good morning, Madam Isabella. The executive boardroom is ready for your arrival. Batiin ng aking chief of staff na si Audie Vincent. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Isang malayo at maseryosong bersyon ng mga abogadong nakaharap ko kagabi. Salamat, Vincent. Siguraduhin mong walang kahit isang tawag mula sa labas ang makakaabala sa pulong na ito. Lalo na kung ang tawag ay galing sa pamilya ilustre, bilin ko habang naglalakad patungo sa elevator. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng ritmo sa aking mga plano. Sa loob ng boardroom, 12 matatandang lalaki at babae ang naghihintay. Sila ang mga board of directors na tila nakakita ng multo nang pumasok ako. Ang ilan sa kanila ay dating malapit sa aking ama. Ang ilan naman ay mga oportunistang naghintay lang na mamatay ang matanda para makuha ang bahagi ng kumpanya. Ngunit sa sandaling umupo ako sa gitnang silya, ang trono ng aking ama, ang lahat ng ingay ay naglaho. Alamin natin ang katotohanan, panimula ko. Inilalapag ang aking mga kamay sa lamesa nang may buong kumpiyansa. Sa loob ng 3 taon, ang Valderrama Corp ay nagbigay ng pondo sa Ilustre Group. Ngayong araw, ang pondong yon ay ganap ng binawi. Hindi dahil sa personal na galit, kundi dahil sa kawalan ng kakayahan ni Marco Ilustre na pamunuan ang isang negosyo ng may integridad. Mula ngayon, ang Valderrama Corp ay hindi na magiging bangko ng mga taong walang utang na loob. Pero Madam Isabella, pag-apela ng isang direktor, ang merger na pinaplano natin ay malaking bahagi ng ating growth strategy para sa taong ito. The growth strategy remains, but the partner changes, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Tatanggalin natin ang mga bulok na sanga para mailigtas ang puno, at sisimulan natin yon sa paglilinis ng mga utang na iniwan ng Ilustre Group sa ating mga subsidiary. Habang nagpapatuloy ang pulong, ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa ay nag-vibrate. Isang notification mula sa aking personal security ang lumitaw. Isang larawan ni Doña Consolacion na nakaupo sa gilid ng kalsada,
kasama ang mga maletang puno ng mga peking alahas habang si Marco ay pilit na nakikipag-away sa mga tauhan ng kuryente sa labas ng kanilang opisina. Ang kanilang kahihiyan ay nagsisimula pa lamang kumalat sa social media. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking bagong opisina. Sa ibabaw ng aking lamesa, naroon pa rin ang bouquet ng itim na rosas na ibinigay sa akin kanina. Kinuha ko ang maliit na card na nakasingit sa pagitan ng mga talulot. Ang hustisya ay mas matamis kapag isinisilbi ng malamig. Welcome back, Queen. Ang laro ay kasisimula pa lamang. Napakunot ang aking no. Sino si E? Wala akong maalalang kaibigan o kakilala na may ganitong inisyal, na may sapat na lakas para malaman ang aking bawat galaw. Bago ko pa masuri ng husto ang card, bumukas ang pinto at pumasok si Sarah, ang aking assistant na may dalang balita. Madam, nasa labas po si Marco Ilustre. Nagwawala po siya sa lobby. Ayaw niyong umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sinasabi niya sa lahat ng tao na ninakawan niyo raw siya ng kumpanya at ng buhay. Tumayo ako at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa kalsada. Mula rito sa itaas, ang mundo ay mukhang malit at ang mga taong tulad ni Marco ay tila mga langgam na madaling mapipitpit. Hayaan mo siyang pumasok, Sarah, utos ko. Po? Pero pakasaktan po kayo. Hindi niya magagawa yon, putol ko sa kanya. Gusto kong makita niya ang pagkakaiba ng mundong kinalalagyan ko ngayon sa mundong pinagsisiksikan niya ako noon. At gusto kong marinig niya ang huling hatol ko sa kanya ng harap-harapan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Marco, pawisan, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Huminto siya sa gitna ng silid, tila natigilan sa lawak at karangyaan ng aking opisina. Isabella! Anong ginawa mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng business partners ko, tinalikuran ako. Pati si Chloe. Ayaw akong kausapin dahil wala na tayong pera. Anong klasing asawa ka? Asawa? Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking suit. Nakalimutan mo na yata, Marco. Pinirmahan ko na ang annulment. At ikaw ang unang nagsabi na ang 3 taon natin ay isang charity work lamang. Ngayon, tapos na ang charity. Ang nakikita mo sa harap mo ay hindi ang asawa mong si Isabella. Ang nakikita mo ay ang babaeng nagmamay-ari ng lahat ng bagay na akala mo ay sayo. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng aking balikat. Pero bago pa niya ako madampi, ay mabilis na humarang si Vincent at ang aking mga security guards. Ang pagkakaiba ng aming katayuan ay mas lalong naging malinaw. Isabella, please, buntis si Chloe. Kahit para na lang sa bata. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa pagsusumamo. Isang klasikong galaw ng isang manipulator. Ang bata ay hindi ko pananagutan, Marco. Responsibilidad mo yon, at ng babaeng pinili mong maging reyna. Sagot ko nang walang kahit anong emosyon. At tungkol naman sa pera, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mag-utom. Inutusan ko ang aking lawyers na bigyan ka ng isang maliit na allowance buwan-buwan kapalit ng pagdirma mo sa isang gag order. Hinding-hindi mo na pwedeng banggitin ang pangalan ko o ang pamilya Valderrama sa kahit anong interview o usapan. Allowance? Ginagawa mo akong pulube. Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Hindi, Marco. Ginagawa kitang kung ano ka talaga. Isang taong walang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa nang wala ang tulong ko. Muli akong umupo sa aking silya at kumuha ng isang dokumento. Nayon, lumayas ka na. May mahalaga pa akong gagawin. Habang kinakaladkad si Marco palabas ng aking opisina, ang kanyang mga pagsigaw ay unti-unting nawala sa hallway. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling bumasag nang tumunog ang aking landline. Madam Isabella, may isang tawag po mula sa isang Elias Santillan. Sabi niya, natanggap niya na raw po ang mga rosas? Ulat ng receptionist. Elias Santillan. Ang pangalang yon ay nagpadala ng kilabot sa aking gulugot. Siya ang pinakamalaking karibal ng aking ama sa negosyo.
ang lalaking sinasabing may hawak na madilim na bahagi ng industriya. Bakit siya nagpapadala ng mga rosas? At anong laro ang pinaplano niya sa akin? Ang mga itim na rosas sa florera ay tila isang babala na nakabalot sa sutla. Hinawakan ko ang isang talulot. Malamig ito, kasing lamig ng alaala ng aking ama nang huling beses niyang binanggit ang pangalang Elias Santillan. Si Elias ang aninong hindi kailanman nahuli ng batas. Ang tuso at makapangyarihang negosyante na naging mortang nakaaway ng mga Valderrama sa loob ng 2 dekada. Madam Isabella? Nasa kabilang linya pa rin po si Mr. Santillan. Paalala ng aking secretary sa intercom. Ang kanyang boses ay bakas ang kaba. Sino ba naman ang hindi manginginig? Ang tawag mula kay Elias ay tila isang imbitasyon sa impyerno na may kasamang gintong tiket. Dahan-dahan kong kinuha ang telpono. Elias, hindi ko inaasahan na ang isang tulad mo ay mag-aaksaya ng oras para sa mga bulaklak. Isang malalim at baritonong tawa ang sumalubong sa akin. Ang tinig niya ay tila kalansing ng mamahaling kristal. Mapanlinlang at matalim. The black roses are for the death of Isabella the Martyr and the birth of Isabella the Empress. You handled Marco like a professional, Bella. I must admit, watching him crawl in the dirt was the most entertaining thing I've seen all year. Hindi ako nakikipaglaro, Elias. Kung iniisip mo na magagamit mo ang gulo ng buhay ko para makapasok sa Valderrama Corp, nagkakamali ka. Sagot ko, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa city skyline. Ang aking kaisipan ay abala na sa pagbuo ng mga depensa. Business? Maybe later. For now, consider me a spectator with a very expensive seat. Oh, and by the way, ang iyong ex-husband ay kasalukuyang nasa labas ng isang pawn shop sa Quiapo. Sinusubukang isang ang relong regalo mo sa kanya. Poor Marco, hindi niya alam na ang lahat ng pawn shop sa Metro Manila ay nakatanggap na ng memoranda mula sa akin. No one buys from an ilustre today. Napatigil ako. Ang laro ni Elias ay mas malupit pa sa akin. Hindi lamang niya gustong pabagsakin si Marco. Gusto niya itong burahin sa mapa ng lipunan. Ngunit bago pa ako makasagot, ibinabana niya ang telepono. Isang laro ng kaisipan. Isang sining ng pananakot. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Ate Vincent na may dalang ulat na mas nakakastress pa kaysa sa tawag ni Elias. Madam, may problema. Si Chloe Gastambide ay kasalukuyang nagla-livestream sa social media. Nasa tapat siya ng Valderrama Tower, umiiyak, at sinasabing pinapatay niyo raw ang anak nila ni Marco dahil sa gutom. Isang buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang desperasyon ng isang ahas ay laging nauuwi sa paglalabas ng lason. Ipakita mo sa akin. Sa screen ng tablet, nakita ko si Chloe. Magulo ang buhok, walang makeup, at tila hihimatain sa harap ng camera. Isabella, parang awa mo na. Kunin mo na ang lahat. Huwag lang ang pagkain ng anak ko. Marco is a good man. Nagkamali lang siya. Please, don't be heartless. Ang mga comments sa baba ay mabilis na dumarami. Ang ilan ay naaawa. Ang ilan ay nagmumura sa akin. Gusto niya ng drama? Ibibigay ko sa kanya ang isang pelikulang hindi niya malilimutan. Sabi ko habang tumatayo. Vincent, tawagan mo ang pinakamalapit na charity hospital. Magpadala ka ng ambulansya sa labas ng building ngayon din at tawagan mo ang media. Sasabihin natin na ang Valderrama Corp ay labis na nag-aalala sa kalusugan ng buntis na biktima. Pagbababa ko sa lobby, sinalubong ako ng mga flash ng kamera at ang ingay ng mga reporter. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Chloe, nakaupo sa semento, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Nang makita niya ako, lalong lumakas ang kanyang hagulgol. Isabella! Please! Help us! Sigaw niya, pilit na inaabot ang laylayan ng aking suit. Huminto ako sa tapat niya. Hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya ng may malamig na distansya, sapat na para maramdaman ng lahat ang otoridad ko. Chloe, nakakalungkot na sa ganitong paraan mo, kailangang humingi ng tulong. Bilang isang babae, hindi ko hahayaang maghirap ang isang nagdadalang tao. Sandaling natigilan si Chloe. Akala niya marahil ay bumigay na ako, ngunit napatuloy ako. Kaya naman, nagpadala ako ng ambulan.
Siya at ang pinakamagaling na obstetrician para suriin ka ngayon din. Dito mismo, sa harap ng lahat. Gusto kong masiguro ng publiko na ligtas ang bata. Vincent, dalhin na ang medical team. Nakita ko ang biglang pagbabago sa mga mata ni Chloe. Ang takot ay rumehistro sa kanyang muka. No, hindi na kailangan. Gusto ko lang ng pera para makakain. Libre ang check-up, Chloe. Bakit ka tumatang-i? Unless, may itinatago ka? Ang boses ko ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang kasinungalingan. Kung talagang buntis ka, bakit ayaw mong masuri ng doktor? Is it because the baby is as fake as the diamonds of Doña Consolacion? Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan. Ang mga camera ay nakatutok na ngayon sa nanginginig na mukha ni Chloe. Ang suffocating trap na inihanda niya para sa akin ay biglang bumaliktad at sumakal sa kanya. I'm not feeling well. I need to go. Sigaw ni Chloe habang pilit na tumatayo at tumatakbo palayo. Iniiwan ang kanyang tsinelas at ang kanyang dignidad sa kalsada. Ang livestream ay naputol at ang publiko ay nakuha ang sagot na kailangan nila. Bumalik ako sa loob ng building ng may tuwid na likod. Ngunit sa pagpasok ko sa elevator, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Magaling na palabas, Bella. Pero sapat na bang mapahiya sila para makuha mo ang kapayapaan? Lumingon ako at nakita ang isang lalaking nakasandal sa pader. Matangkad, naka-gray na suit at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Elias Santeyan. Narito siya, sa loob mismo ng aking teritoryo. Elias? Ang lakas ng loobong pumasok dito. Hamon ko. Lumapit siya sa akin. Ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango at ang panganib na dala nito. Inabot niya ang isang maliit na folder. Ito ang regalo ko para sa iyong ika-4 na araw ng paglaya. Isang listahan ng lahat ng bank accounts na palihim na binuksan ni Marco sa ibang bansa gamit ang pangalan mo. He didn't just cheat on you, Bella. He planned to frame you for money laundering. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking internal awakening ay muling dumaan sa isang mas matinding yugto. Akala ko ay tapos na ang pananakit ni Marco. Ngunit ang lalaking minahal ko ay naghanda pala ng isang libingan para sa akin bago pa man kami maghiwalay. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Tanong ko. Ang aking tinik ay bahagyang gumaralgal sa galit. Dahil gusto kong makita kung paano mo dudurugin ang huling pag-asa niya. Bulong ni Elias bago dahan-dahang lumabas ng elevator. At dahil sa larong ito, Bella, mas gusto kitang maging kakampi kaysa kaaway. Naiwan ako mag-isa sa elevator habang hawak ang folder. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang digmaan laban kay Marco ay isa na palang ganap na pagpuksa. At sa pagtaas ng elevator, patungo sa tuktok ng Valderrama Tower, naramdaman ko ang muling paglamig ng aking puso. Marco Ilustre, akala mo ay sapat na ang mawala ng pera. Ngayon, sisiguraduhin kong ang tanging tirahan mo ay ang rehas ng bilangguan. Ang folder na hawak ko ay tila isang nagbabagang uling na nagpapasigla sa apoy ng aking put. Binuklat ko ang bawat pahina sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking lampara. Narito ang lahat. Mga pirma kong ginaya, mga pekeng dokumento ng kumpanya, at ang mga account sa Cayman Islands na nakapangalan sa akin, ngunit ang tanging nakikinabang ay si Marco. Hindi lamang niya ako gustong palitan. Gusto niya akong mabulok sa kulungan habang siya ay nagpapakasasa sa yaman ng mga Valderrama kasama ang kanyang ahas na kalaguyo. Napakadumi mo maglaro, Marco! Bulong ko sa hangin. Ang aking tinig ay walang bakas ng panginginig, tanging ang talim lamang ng isang desididong hatol. Hindi ako nag-atubili. Tinawagan ko si Ate Vincent. Vincent, ihanda ang lahat ng ebidensyang ibinigay ni Elias. Huwag mo munang isumite sa korte. Gusto ko makita ang mukha ni Marco kapag nalaman niyang ang bitag na inihanda niya para sa akin ay ang siyang lulunod sa kanya. Kinabukasan, natunto ng aking mga tauhan sina Marco at Chloe sa isang lumang apartment sa labas ng lungsod. Wala na ang kintab ng kanilang mga mamahaling suot.
Si Marco ay mukhang isang taong hindi nakatulog ng isang linggo, habang si Chloe ay abalang nag-e-empack ng mga mumurahing gamit. Ang kanyang mukha ay puno ng inis sa halip na pag-ibig. Pumasok ako sa silid ng walang pasabi. Ang tunog ng aking sapatos sa maruming sahig ay tila isang kampana ng kamatayan para sa kanilang dalawa. Isabella! Gulat na sigaw ni Marco. Mabilis siyang tumayo at pilit na itinago ang isang laptop sa likod niya. Anong ginagawa mo rito? Wala ka ng karapatang pasukin ang buhay namin? Buhay? Lumingon ako sa paligid ng may pandidire. Ang tawag ba rito ay buhay, Marco? Mukhang mas masahol pa ito sa bodega ng mga Valderrama. Umalis ka na, Isabella! Singhal ni Chloe, ang kanyang boses ay wala na ang tamis na ginamit niya noong party. Nakuha mo na ang lahat, di ba? Masaya ka na ba? Hindi pa, Chloe. Dahil may nakalimutan si Marco na ibigay sa akin, lumapit ako sa mesa at inilapag ang folder na mula kay Elias. Ang aking kalayaan mula sa mga peking accounts na binuksan mo, Marco. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang plano mong i-frame ako sa money laundering? Nanigas si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at ang kanyang panga ay tila nanigas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gawa-gawa mo lang yan. Talaga? Gusto mo bang tawagan ko ang NBI ngayon din para tingnan ang IP address na ginamit sa paglipat ng pondo? O baka gusto mong ipakita ko sa iyo ang video footage ni Chloe habang nagpapanggap na ako sa loob ng bangko sa Singapore? Biglang bumitaw si Chloe sa kanyang hawak na bag. Tumingin siya kay Marco nang may panlalaki ng mata. Marco, sabi mo malinis ang plano. Sabi mo hindi tayo mahuhuli. Tumahimik ka, Chloe! Bulyaw ni Marco. Pero huli na. Ang pagtataksil nila sa isa't isa ay nagsisimula na sa harap ng aking mga mata. You see, Marco? Ang pundasyon ng inyong relasyon ay kasinungalingan. Kaya naman sa unang ulan pa lang, gumuho na ito. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone. Vincent, papasukin mo na sila. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang opisyal ng NBI kasama si Ate Vincent. Ang kalansing na mga posas ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, isang tunog na nagbabagsak kay Marco sa kanyang mga tuhod. Mr. Marco Ilustre, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and attempted money laundering. Pahayag ng opisyal. No! Hindi pwede! Isabella, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Ibalik mo lang ang demanda. Pagmamakaawa ni Marco habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mga luha ay walang silbi. Ang kanyang mga pagsusumamo ay tila hanging dumadaan lamang sa aking pandinig. Tumingin ako kay Chloe, na ngayon ay nanginginig sa takot sa isang sulok. Huwag kang mag-alala, Chloe. Hindi ka muna nila kukunin. Gusto ko munang maranasan mo ang maging mahirap, ang walang matakbuhan, at ang mabulok sa kahihiyan habang pinapanood ang lalaking pinaglaban mo na mabulok sa rehas. Isang paalala. Ang batang ginamit mong sandata. Siguraduhin mong hindi niya mamamana ang kadumihan ng iyong budi. Iniwan ko silang dalawa sa gitna ng kanilang pagkawasak. Paglabas ko ng apartment, sinalubong ako ng sariwang hangin. Ngunit sa gilid ng aking sasakyan, nakasandal ang isang pamilyar na figura, Elias Santillan. Nakasuot siya ng itim na trenchcoat, ang kanyang mga mata ay tila nagnaninging sa ilalim ng streetlight. Isang malinis na trabaho, Bella. Bati niya, habang iniaabot ang isang maliit na baso ng alak na kinuha niya mula sa kanyang sasakyan. Ngayong wala na si Marco, handa ka na bang harapin ang totoong kaaway? Ang totoong kaaway? Tanong ko habang tinatanggap ang baso. Ang init ng alak ay gumapang sa aking lalamunan. Ang mga taong pumatay sa ama mo, bulong ni Elias. At ang ebidensya ay nasa loob ng opisina ni Marco, sa isang secret compartment na hindi nahanap ng mga pulis. Isang liham na magpapatunay na ang pagkamatay ni Don Roberto Valderrama ay hindi isang aksidente. Ang aking mundo ay tila muling yanig. Ang paghihiganti ko kay Marco ay simula pa lamang pala ng isang mas malalim at mas madugong laban. Tumingin ako kay Elias. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ipakita mo sa akin, utos ko.
Sumakay kami sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang nakaraan at patungo sa isang katotohanang mas matalim pa sa anumang kutsi. Ang opisina ni Marco, na ngayon ay akin na, ay balot ng nakatutuling katahimikan sa ilalim ng malarim na gabi. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, na tila mga mapanuring mata na nagmamasid sa bawat galaw namin ni Elias. Habang naglalakad kami patungo sa mabigat na mesang gawa sa mahogany, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Ang bigat ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ang katotohanan, Bella, ay madalas nakatago sa mga lugar na inaakala nating pinakaligtas, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay tila isang marahang kiskis ng pelus sa katahimikan. Huminto siya sa likod ng upuan ni Marco at may pinindot na maliit na bahagi sa ilalim ng sandalan ng mesa. Narinig ang marahang pag-atras ng isang nakatagong bahagi ng kahoy, isang mekanismang hindi ko man lang napansin sa loob ng 3 taon. Mula sa loob ng secret compartment, inilabas ni Elias ang isang lumang sobre na may tatak ng pamilya Valderrama. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang sulat kamay sa ibabaw nito, ang madiin at pamilyar na mga letra ng aking ama, si Don Roberto. Basahin mo, utos ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin ng may hindi maipaliwanag na tensyon. Dahan-dahan kung binuksan ang sobre. Ang bawat salita sa papel ay tila isang patak ng asido na bumubutas sa aking puso. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang babala. Isang babala na isinulat ng aking ama ilang araw bago siya pumanaw sa isang aksidente sa kalsada. Isabella? Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Huwag kang magtitiwala kay Marco Ilustre. Ang kasunduan sa kasal ninyo ay hindi isang pagkakataon. Siya ay binayaran ng mga taong gustong ubusin ang ating lahi. Ang pamilya Ilustre ay mga linta na pinapakain ng mga aninong pumatay sa akin. Nabitawan ko ang papel. Ang aking internal awakening ay nauwi sa isang malamig na panginginig. Ang 3 taon ng aking buhay, ang pagtitiis, ang pagmamahal, ang pagpapakumbaba, ay isa palang detalyadong bitag. Hindi lamang ako pinagtaksilan ni Marco sa kama. Pinagtaksilan niya ako sa harap ng libingan ng aking ama. Alam ba ni Doña Consolacion ang tungkol dito? Tanong ko, ang aking boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng nagbabagang galit. Siya ang utak, Bella, sagot ni Elias habang lumalapit sa akin. Ang iyong biyenan ang nakipag-ugnayan sa mga kalaban ng ama mo. Ginamit niya ang kanyang anak para makuha ang tiwala ni Don Roberto at unti-unting sipsipin ang yaman ng Valderrama mula sa loob. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang uktse na naramdaman ko sa loob ng 3 taon ay tila sumabog at naging isang malinaw at nakamamatay na layunin. Ang aking paghihiganti kay Marco ay kulang pa. Ang tunay na ahas ay ang matandang babaeng nagpanggap na nagmamalasakit sa akin habang dahan-dahang hinahanda ang aking kamatayan. Vincent, tawag ko sa aking cellphone, ang aking tinig ay kasing tigas ng asero. Huwag niyo munang ituloy ang turnover ng mansyon. Gusto kong pumunta doon ngayon din. At dalhin mo ang mga dokumento ng foreclosure sa lahat ng pag-aari ni Doña Consolacion. Kasama na ang kanyang retirement fund at ang mga lupain niya sa probinsya. Bella, gabi na. Hayaan mong ang mga tauhan ko ang gumawa niyan. Mungkahi ni Elias, ngunit hinarap ko siya ng may determinasyong hindi matitinag. Hindi, Elias. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang pulube na minaliit niya ay ang siyang kukuha ng huling sentimo na meron siya. Gusto kong maramdaman niya ang lamig ng kalsadang inihanda niya para sa akin. Pagdating namin sa mansyon, madilim ang paligid maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Nakita ko si Doña Consolacion na nakaupo sa sahig, abalang itinatago ang mga peking alahas sa loob ng kanyang damit, habang ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Nang bumukas ang pinto at pumasok ako kasama ang mga guards, napatayo siya at pilit na nag-ayos ng sarili. Isabella! Wala kang modo! Bakit ka bumalik dito sa ganitong oras? Bulyaw niya. Ang kanyang tinig ay nanging inig sa takot. Narito ako para ibalik ang pabor,
Doña Consolacion. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang sulat ng aking ama sa kanyang harap. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung paano niyo pinlano ang pagkamatay ng ama ko. Alam ko na ang trabaho ni Marco ay ang ubusin ako. Namutla ang matanda. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa sulat at sa akin. Wala kang ebidensya. Kasi nungalingan lang yan. Ang ebidensya ay nasa ilalim ng bawat kontratang pinirmahan ni Marco. Sabi ko habang iniaabot ang isang panibagong dokumento. At dahil sa mga illegal na transaksyong ginawa ninyo, ang lahat ng iyong personal na ari-arian ay kinumpiska na ng gobyerno bilang bahagi ng investigasyon sa money laundering. Wala ka ng matataguan, wala ka ng perang pambayad sa abogado. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Doña Consolacion sa hangin. Ngunit bago pa tumama ang kanyang kamay, ay mabilis na hinawakan ni Elias ang kanyang braso. Ang diin ng pagkakahawak ni Elias ay nagpaiyak sa matanda. Huwag mong susubukang hawakan ang reyna ko. Malamig na banta ni Elias. Tumingin ako kay Doña Consolacion nang may sukdulang pandidire. Ngayong gabi, matutulog ka sa kalsada at bukas ang mga pulis naman ang bibisita sa iyo para sa kaso ng pagsasabwatan sa pagpatay. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat luhang idinulat mo sa akin, ay babayaran mo sa loob ng kulungan. Habang kinakaladkad ang matanda palabas ng mansyon, ang kanyang mga pagsigaw at pagmumura ay tila isang musikang nagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang mansyong ito na naging kulungan ko sa loob ng 3 taon, ay sa wakas ay malinis na mula sa kanilang dumi. Tapos na ba, Bella? Tanong ni Elias habang nakatayo kami sa veranda pinagmamasdan ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Hindi pa, sagot ko habang nakatingin sa malayo. Nasa kulungan na si Marco at ang kanyang ina. Pero ang mga taong nag-utos sa kanila, ang mga aninong tinutukoy ng ama ko, sila ang susunod kong pupuksywin. Humarap ako kay Elias. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Sino ang susunod, Elias? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang misteryosong niiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Ang sagot ay nasa isang pangalan na matagal mo nang naririnig, ngunit hindi mo kailanman inakala. Handa ka na bang malaman ang katotohanan tungkol sa iyong sariling pamilya? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa aking isipan. Ang aking paghihigante ay hindi na lamang para sa aking sarili, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait sa aking ama. At sa dilim ng gabi, naramdaman ko ang pagsisimula ng isang mas malaking bagyo. Ang katahimikan ng madaling araw sa aking penthouse ay tila isang malalim na lawa. Payapa sa ibabaw, ngunit may mga dambuhalang naghihintay sa ilalim. Hawak ko ang baso ng malamig na tubig habang nakatingin sa labas kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga iyas na nakakalat sa madilim na pelus. Ngunit ang isip ko ay wala sa ganda ng tanawin. Naroon ako sa madilim na eskinita ng katotohanang ibinunyag ni Elias. Hindi sapat na napabagsak ko si Marco. Hindi sapat na nasa likod na ng reha si Doña Consolacion. Sila ay mga linta lamang, mga parasitong sumipsip sa aking yaman at emosyon. Ang tunay na kalaban, ang utak na nag-utos sa kanila, ay nasa loob mismo ng pader ng Valderrama Corp. Isang taong pamilyar. Isang taong pinagkatiwalaan ng aking ama hanggang sa huling hininga nito. Madam Isabella, nasa labas na po si Ate Vincent. May mahalaga po siyang balita tungkol sa gaganaping emergency board meeting mamayang 9:00. Ulat ng aking assistant sa pamamagitan ng intercom. Papasukin mo siya, utos ko. Inayos ko ang aking silk robe at humarap sa pintuan nang may mukhang kasing tigas ng marmol. Pumasok si Vincent na may dalang mga dokumentong tila nagpapabigat sa kanyang balikat. Madam, si Tito Ricardo niyo po, siya ang nagpatawag ng meeting. Sinasabi niya sa ibang board members na dahil sa iskandalong idinulot niya na Marco, ang imahe ng kumpanya ay nanganganib. Gusto niyang gamitin ang emotional stability niyo bilang dahilan para pansamantala siyang maupo bilang acting chairman. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Si Tito Ricardo.
ang kapatid ng aking ama. Ang lalaking laging naroon sa bawat birthday ko, ang nag-abot ng regalo, at ang naging kanang kamay ni Papa sa loob ng 30 taon. Siya ang aninong tinutukoy ni Elias. Gusto niyo maglaro ng victim card laban sa akin? Sige, ibibigay ko sa kanya ang pagkakataon. Sabi ko habang dahan-dahang lumalakad patungo sa aking closet para ihanda ang aking battle suit. Vincent, tawagan mo si Elias. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko ang huling piraso ng puzzle bago mag-alas 9. Eksaktong alas 9 ng umaga, bumukas ang pinto ng Valderrama boardroom. Pumasok ako ng may tuwid na likod. Ang bawat hakbang ng aking suot na itim na stilettos ay tila isang martil, yun na nagpapatigil sa bulungan ng mga directors. Sa dulo ng lamesa, nakita ko si Tito Ricardo, nakasuit, maayos ang buhok, at may peking lungkot sa kanyang mga mata. Isabela, iha, mabuti at nakarating ka. Bati niya sa isang malambing na tinig na dati ay nagbibigay sa akin ng komportable, ngunit ngayon ay nagpapakulo ng aking dugo. Inaalala lang namin ang kapakanan mo. Pagkatapos ng nangyari kay Marco, kailangan mo ng panahon para mag-heal. Hayaan mo munang ang iyong tito ang magdala ng bigat ng kumpanya. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo sa tapat niya. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa likod ng silya. Healing, tito? I think I've done enough healing in the last 3 years of being a servant to a family of thieves. Ang kailangan ng kumpanya ngayon ay hindi isang acting chairman, kundi isang leader na marunong tumukoy kung sino ang anay na sumisira sa pundasyon nito. Isabella, please, don't let your emotions cloud your judgment. Pagpapatuloy ni Ricardo, pumabaling sa ibang directors. Nakikita niyo ba? Masyado siyang reactive. Ang kumpanya ay kailangan na katatagan, hindi ng drama. Numiti ako ng bahagya, isang ngiti na nagpatigil sa kanyang pagsasalita. Inilabas ko ang aking tablet at ikinonekta ito sa malaking screen ng boardroom. Gusto niyo ba ng katatagan? Pag-usapan natin ang stability ng mga accounts na ito. Sabi ko habang lumalabas sa screen ang mga transaksyong nag-uugnay sa personal na pondo ni Ricardo patungo sa mga shell companies ni Marco Ilustre. Noong 3 taon na pinatitira ako ni Papa sa bahay ng mga Ilustre, hindi yon para sa isang simple life. Yon ay dahil alam ni Papa na may nagtatangkang pumatay sa kanya sa loob ng opisina at gusto niyang malayo ako sa panganib habang tinitipon niya ang ebidensya laban sa iyo, Tito. Namutla si Ricardo. Ang kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng lamesa ay nagsimulang manginig. Gawa-gawa lang yan! Marco was a fraud and you're just trying to link me to him. Hindi lang si Marco ang link mo, Tito. Pagpapatuloy ko. Mula sa likuran ng silid, bumukas ang pinto at pumasok si Elias Santillan. Ang presensya niya ay nagdulot ng gulat sa lahat. Inabot niya sa akin ang isang recording device. Ito ang huling pag-uusap ni Doña Consolacion at ni Ricardo bago ang aksidente ni Papa. Sabi ko habang pinipindot ang play button. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa silid, siguraduhin mong hindi makakarating ang matanda sa meeting. Kapag nawala si Roberto, ang bata na lang ang kailangang kontrolin, si Marco na ang bahala sa kanya. Isang nakabibinging katahimikan ang gumalat sa boardroom. Ang mga directors ay tila naging mga rebulto sa gulat at pandidire. Tumingin ako kay Ricardo, ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Hindi ka lang nagnakaw ng pera, Tito. Nagnakaw ka ng buhay. Ang 3 taon na paghihirap ko, iyon ang presyong ibinayad ko para mahuli ka sa sarili mong bitag. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Vincent, papasukin mga sila. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng pulisya. Ang kalansing ng mga posas ay muling narinig at sa pagkakataong ito ay para sa lalaking itinuring kong pangalawang ama. Isabella! Patawarin mo ako! Para sa pamilya ito! Pagsusumamo ni Ricardo habang kinakaladkad siya palabas. Pamilya? You lost the right to use that word the moment you planned my father's death. Sagot ko habang pinapanood siyang mawala sa paningin ko. Naiwan kami ni Elias sa loob ng boardroom habang ang ibang directors ay mabilis na nag-e-excuse sa kanilang mga sarili dahil sa hiya.
Lumapit sa akin si Elias at inilapag ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang init ng kanyang hawak ay tila nagbibigay ng kaanting ginhawa sa aking pagod na puso. "The board is yours now, Bella. Wala na ang mga anay." Bulong niya. "Salamat, Elias. Pero bakit pakiramdam ko hindi pa ito ang huli?" Tanong ko habang nakatingin sa upuan ni Ricardo. "Dahil ang mga taong tulad ni Ricardo ay mga sundalo lang." Sagot ni Elias. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. "Ang itim na rosas na ipinadala ko sa iyo, hindi yon galing sa akin, Bella. Ipinadala ko yon para ipaalam sa iyo na may nakamasid pa sa atin. Isang taong mas mataas pa sa pamilya Valderrama at Santillan." Isang bagong kilabot ang gumapang sa aking balat. Ang aking tagumpay ay tila isang maliit na isla sa gitna ng isang mas malawak at mas mapang-anib na karagatan. "Sino siya, Elias?" Tanong ko. Bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng sirena mula sa labas ng building ang narinig. Kasunod ang pagpasok ng isang urgent message sa aking phone. Isang litrato ang lumitaw, isog itim na rosas na nakalagay sa ibabaw ng puntod ng aking ama, na may nakasulat na card. "The debt is not yet paid." Ang amoy ng basa na lupa at ang malamig na simoy ng hangin sa Manila Memorial Park ay tila sumasabay sa panginginig ng aking sistema. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit na muling nag-aapoy sa aking dibdib. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Papa, pinagmamasda ng itim na rosas na tila isang madilim na anino sa ibabaw ng puting marmol. "The debt is not yet paid." Ang mga salitang ito ay hindi lamang banta. Ito ay isang sampal sa lahat ng aking pinaghirapan. Kinuha ko ang rosas at naramdaman ang isang matigas na bagay sa ilalim ng mga talulot nito. Isang maliit na digital recorder. Pinindot ko ang play button at ang tunog ng isang baritonong boses na hindi pamilyar ay bumasag sa katahimikan ng sementeryo. "Akala mo ba, Isabella, ay nagtapos ang lahat sa pagpapakulong sa isang talunang tulad ni Marco? Ang 3 taon mo ay hindi pagsubok ng iyong ama. Iyon ay ang iyong training ground. Ang iyong ama ay hindi namatay para sa yaman. Namatay siya dahil meron siyang hawak na hindi sa kanya. At ngayon, ikaw ang magbabayad." Hindi ko hinayaan ang boses na matapos. Dinuro ko ang recorder sa ilalim ng aking takong. Ang tunog ng pagkakabasag ng plastic ay tila isang hudyat ng bagong laban. "Madam CEO, kailangan natin bumalik sa opisina ngayon din." Bulong ni Ate Vincent na nagmamadaling lumapit sa akin. Ang Anti-Money Laundering Council ay naglabas ng freeze order sa 3 major accounts ng Valderrama Corp. May lumitaw na mga dokumento na nagsasabing ang pondo ng kumpanya ay konektado sa isang illegal na sindikato na tinatawag na ang Hermandad. Isang malamig na niti ang sumilay sa aking mga labi. Ang suffocating trap ay inilatag na. Gusto nilang paralisahin ako. Gusto nilang makita ang reyna na nakaluhod. "Isabella, don't go back there. It's a setup." Babala ni Elias na kakadating lang, ang kanyang trench coat ay basang-basa ng ulan. Ang Hermandad ay hindi basta-basta kalaban. Sila ang mga pamilyang humahawak sa gobyerno at sa dilim. "If you step into that office, the police will wait for you." Hinarap ko si Elias nang may diretsong tingin. Ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "Kung tatakas ako, Elias, ibig sabihin ay nanalo sila. Gusto nilang makuha ang Valderrama Corp? Hayaan nating subukan nila. Ngunit sisiguraduhin kong bago nila mahawakan ang korona, masusunog muna ang kanilang mga kamay." Pagdating namin sa Valderrama Tower, ang lobby ay puno na ng mga tauhan ng NBI at media. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na nagbabadya ng bagyo. Nakita ko si Marco, na nakakagulat na nakalabas ng kulungan dahil sa isang legal technicality, kasama ang kanyang bagong lawyer na kilala bilang aso ng mga makapangyarihan. "Isabella, ang kapal din ng mukha mong magpakita rito!" Sigaw ni Marco. Ang kanyang yabang ay muling bumalik. "Ang yaman na ipinagmamalaki mo ay galing sa dumi. Ikaw ang tunay na kriminal, hindi ako." Huminto ako sa tapat niya. Ang distansya namin ay sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpaliwanag.
Sa halip, inilabas ko ang aking sariling cellphone at ibinukas ang isang live broadcast na nakalink sa lahat ng major news portals sa bansa. Marco, you always were a bad actor. Panimula ko. Ang aking boses ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong lobby. To the public watching this, ang mga dokumentong sinasabi ni Mr. Ilustre ay totoo. Ang Valderrama Corp ay may koneksyon sa Hermandad. Ngunit ang hindi niya sinabi sa inyo ay ito. Pinindot ko ang isang command sa aking screen. Ang mga dambuhalang monitor sa lobby ay biglang nagpakita ng mga bank transfers mula sa Hermandad patungo sa personal na account ni Marco at ni Tito Ricardo sa loob ng 10 taon. Ang aking ama ay hindi miyembro ng sindikato. Siya ang whistleblower, dagdag ko. Sa loob ng 3 taon na namuhay ako bilang isang servant, hindi ko lang binabantayan si Marco. Binabantayan ko ang bawat dumi na ipinapasok niya sa kumpanya ko. Ang Hermandad ay hindi kalaban ng Valderrama. Kalaban sila ng katotohanan. Natahimik ang buong paligid. Ang mukha ni Marco ay naging abo. Ang mga pulis na naroon para arestuin ako ay biglang nag-alinlangan. I have already submitted the full decrypted ledger to the International Criminal Court, not just the local authorities. Sabi ko habang humahakbang palapit kay Marco. You thought you could freeze me? Marco, I am the one who liquidated you. Ang freeze order na ito, temporary lang yan. Pero ang kasong treason at murder na kakaharapin mo at ng iyong mga backer sa Hermandad, yan ang magiging habambuhay mong kasama. Bago pa makasagot si Marco, isang putok ng baril ang narinig mula sa labas, at ang glass door ng lobby ay nagkapira-piraso. Mabilis akong hinila ni Elias sa likod ng isang matibay na haligi. They're not here to arrest you anymore, Bella. They're here to silence you, bulong ni Elias. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagkakagulo at ang usok ay bumabalot sa lobby, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang reynang handang itaya ang lahat para sa huling hirit. Nakalabas kami sa fire exit at mabilis na sumakay sa sasakyan ni Elias. Habang humaharurot kami palayo, tumingin ako sa aking penthouse. Doon, sa pinakataas na palapag, nakita ko ang isang anino ng isang babaeng nakatayo sa veranda. Isang babaeng pamilyar ang tindig. Isang babaeng akala ko ay 10 taon na naming inilibing. Elias! Ihinto mo ang sasakyan! Utos ko. Ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Bakit, Bella? Kailangan nating makaalis dito. Ang babaeng iyon? Itinuro ko ang tuktok ng building. Iyan si Mama. Buhay si Mama. Ang cliffhanger na ito ay tila isang bombang sumabog sa aking pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle na inakala kong nabuo ko na ay muling nagkawatak-watak. Sino ba talaga ang kakampi? At sino ang tunay na nagpapatakbo ng madugong larong ito? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa aninong iyon sa itaas ng Valderrama Tower. Ang babaeng yon, ang tindig na yon, ang marahang paghawi ng kanyang buhok sa kabila ng malakas na hangin. Ito ay isang imaheng nakaukit sa aking alaala mula nung ako ay 10 taong gulang pa lamang. Si Mama. Ang babaeng sinabi sa akin ni Papa na namatay sa isang malubhang karamdaman. Ang babaeng iniyakan ko sa harap ng isang walang laman na kabaong. Isabella, makinig ka sa akin. Kailangan nating umalis dito. Ang boses ni Elias ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig, malayo at hindi malinaw. Hinawakan niya ang aking balikat at pilit na iniharap sa kanya. The police are losing control of the lobby. Ang Hermandad ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang ledger na hawak mo. Buhay siya, Elias. Bulong ko. Ang aking tinig ay malamig at puno ng isang uri ng determinasyon na hindi ko pa naramdaman noon. I saw her. She's up there. My mother is in my building. Hindi ko hinintay ang sagot ni Elias. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang usok mula sa pagsabog ay lumalambong sa paligid ng sasakyan, mabilis akong lumabas. Narinig ko ang pagsigaw ni Elias, ang mabilis na pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Ngunit ang aking mga paa ay may sariling isipan.
Tumakbo ako pabalik sa loob ng gumuguho naming lobby. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa mga basag na kristal ay naglilika ng tunog ng pagkawasak. Ngunit wala akong pakialam. Madam CEO! Huwag po kayong pumasok! Sigaw ng isang security guard na duguan ng braso, ngunit nilagpasan ko siya. Sa gitna ng lobby, nakita ko si Marco. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay puno ng abo. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa desperasyon. Isabella, tulungan mo ako! Sabi nila ililigtas nila ako kung ibibigay ko ang ledger. Please, tell them I have it! Huminto ako sa tapat niya. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng 3 taon. Isang mahaba at malamig na sandali ang dumaan. Inabot niya ang aking kamay, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, umatras ako ng isang hakbang. You were never a king, Marco. You were just a bait. Sabi ko sa isang boses na walang kahit anong bakas ng emosyon. And now, the shark is here to collect. Isabella, please! Ang kanyang pagsusumamo ay naputol nang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara. Ngunit bago pa sila makalapit, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa public address system ng building. Let her pass! The Empress belongs to me! Ang boses na iyon, ito ay malambot, may otoridad, at may himig ng isang kundiman na matagal ko nang hindi naririnig. Ang mga lalaking nakamaskara ay tumigil at nagbigay ng daan. Ang elevator sa dulong bahagi ng lobby ay bumukas ng kusa, na tila isang paanyaya sa kailaliman ng isang lihim. Sumakay ako sa elevator. Habang umaakyat ito patungo sa pinakataas na palapag, ang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ay tila sumasakal sa akin. Pinanood ko ang pagbabago ng mga numero sa screen. 50, 60, 70. Sa bawat palapag, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking lumang sarili. Ang Isabella na nagtiis, ang Isabella na nagmahal sa isang taksil, ay unti-unti nang namamatay. Pagbukas ng pinto sa penthouse, ang sariwang hangin mula sa veranda ay humampas sa aking mukha. Nakatayo siya doon, nakatalikod, suot ang isang mahabang itim na gown na tila bahagi ng gabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay hindi man lang tumanda. Ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin ng diamante, ngunit meron itong dilim na hindi ko kailanman nakita nung ako ay bata pa. Si Elena Valderrama, ang reyna na inakala ng mundong patay na. Welcome home, Isabella, sabi niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang mapait na ngiti. I knew you'd find your way back. Ang dugo ng mga Valderrama ay laging bumabalik sa pinagmulan nito. Bakit, Mama? Ang tanong na yon ay lumabas mula sa aking mga labi na tila isang huling hininga. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo hinayaang mamatay si Papa ng mag-isa? Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at panganib. Inakala mo bang si Roberto ang biktima? Ang iyong ama ang nadnakaw sa akin, Isabella. He stole my seat in the Hermandad. He tried to turn this empire into a charity project. I didn't leave you. I was waiting for you to grow up, to see if you have the stomach for what this family truly is. Inabot niya ang kanyang kamay, tila hinihintay ang ledger na nasa loob ng aking bag. Now give me the ledger. Let's finish what your father started to destroy. Tayong dalawa, Isabella. We can rule more than just this city. Naramdaman ko ang lamig ng aking sariling tawa na kumawala sa aking dibdib. Ang internal awakening ko ay narating na ang rurok nito. Ang aking ina ay hindi biktima, at hindi siya ang tagapagligtas. Siya ang hermandad, siya ang utak na naglagay kay Marco sa buhay ko para bantayan ako mula sa malayo. 3 taon akong namuhay bilang katulong, Mama. 3 taon akong ininsulto, minaliit at pinagtaksilan. Sabi ko, habang dahan-dahang inilalabas ang ledger mula sa aking bag. And you watched it all. You watched me crawl in the dirt just to see if I would survive. It made you stronger, didn't it? Tugon niya, walang kahit anong bakas ng pagsisisi.
It didn't make me stronger, Mama. It made me cold. Itinaas ko ang ledger, ngunit hindi ko ito ibinigay sa kanya. And because I am cold, I realized one thing. Ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagiging bahagi ng isang sindikato. It's about being the one who can burn it all down. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang maliit na remote control. I've wired this entire floor with the security override Elias gave me. The moment I press this, every piece of evidence in this ledger, including your identity and your location, will be sent to every international intelligence agency in the world. Hindi ka na muling makakapagtago sa dilim. Ang mukha ni Elena ay nagbago. Ang kanyang pagiging mahinahon ay napalitan ng isang mapanganib na galit. You wouldn't. You'll go down with me, Isabella. This is your legacy too. My legacy is my own, not yours. Sagot ko habang inihahagis ang ledger sa sahig, sa pagitan namin dalawa. I am not my father, and I am certainly not you. I am Isabella Valderrama, and I don't need a throne that is built on the blood of my family. Bago pa siya makakilos, bumukas ang pinto ng veranda at pumasok si Elias, kasama ang isang grupo ng mga tauhan na hindi ko pa nakikita noon. Ngunit hindi sila pulis. Sila ay mga tauhan ni Elias, ang kanyang sariling hukbo. The debt is paid, Elena, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Ang pamilya Santeyan ay matagal nang naghihintay para sa gabing ito. Ang gabi ay tila naging isang mabilis na pag-ikot ng mga pangyayari. Ang aking ina ay hinarangan ng mga tauhan ni Elias. Ngunit bago nila siya mahawakan, isang malakas na tunog ng helicopter ang narinig mula sa itaas. Isang itim na lubid ang ibinaba at sa isang iglap, ang aking ina ay kumapit dito ng may bilis na hindi kapani-paniwala. This isn't over, Isabella! Sigaw niya habang ang helicopter ay unti-unting lumalayo sa tuktok ng building. The Hermandad never forgets a betrayal! Naiwan kaming dalawa ni Elias sa veranda. Pinagmamasdan ang paglaho ng helicopter sa madilim na ulap. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng mga bagong katanungan. Lumapit sa akin si Elias at inilagay ang kanyang jacket sa aking mga balikat. Are you okay, Bella? Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang tunay na emosyon, ang pagkapagod. Hindi ko alam, Elias, pero isa lang ang sigurado ko. Ano yon? The Queen is back, but this time she's playing by her own rules. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aking opisina ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang masilaw na paalala na ang gabi ng kaguluhan ay tapos na. Nakaupo ako sa aking silya, ang aking mga kamay ay magkayakap habang nakatingin sa tumpok ng mga pahayagan sa aking mesa. Ang bawat headline ay nagsisigawan ng aking pangalan. Valderrama Heiress Reclaims Empire, The Fall of the Illustre Fraud, at Hermandad Syndicate Exposed. Sa loob ng 3 taon, ang tanging pangarap ko ay ang maging isang mabuting asawa. Ang makabuo ng pamilyang hindi ko naranasan nung bata pa ako. Ngunit sa umagang ito, habang nilalasap ko ang pait ng aking kape, napagtanto ko na ang pag-ibig na inakala kong sa akin ay isa lamang dumi na kailangang punasan para muling kuminang ang aking korona. Madam Isabella? Narito po si Ate Vincent. May dala po siyang balita mula sa presinto. Ulat ng aking assistant sa intercom. Papasukin mo siya. Tugon ko. Hindi ako lumingon. Nanatili ang aking tingin sa malayo, sa skyline ng Maynila, na tila isang chessboard kung saan ako na ang reynang nagpapatakbo ng laro. Pumasok si Vincent. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at kaunting takot. Madam? Si Marco Illustre ay humihingi ng pagkakataong makausap kayo. Hindi raw siya titigil sa pagwawala sa loob ng selda hanggat hindi kayo sumisipot. Sinasabi niya na meron siyang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng inyong ina. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Imporasyon?
Ang tanging impormasyong meron si Marco ay ang sukat ng kanyang kabaon. Pero sige, Vincent, ihanda ang sasakyan. Gusto kong makita ang huling hininga ng kanyang yabang. Pagdating namin sa presinto, ang amoy ng luma at maruming paligid ay tila sumasakal sa aking sistema. Ngunit hindi ko hinaya ang makita ng kahit sino ang aking pagkabahala. Habang naglalakad ako sa hallway, ang mga pulis ay nagbibigay daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng respeto sa babaeng nagpabagsak sa pinakamalaking sindikato sa bansa sa loob lamang ng 1 linggo. Nakita ko si Marco sa likod ng rehas. Ang kanyang muka ay puno ng pasa. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay nalalamig sa desperasyon. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit at humawak sa mga bakal. "Isabella! Isabella, please! Ilabas mo ako rito!" Ang boses niya ay gumaralgal, isang malayo at masakit na tunog mula sa mapagmataas na Marco na nakilala ko. Alam ko kung saan nagtatago si Elena. Alam ko ang susunod na plano ng Hermandad. I can help you, Bella. Please, remember our 3 years. Tumayo ako sa tapat niya, sapat na malapit para maamoy ko ang kanyang pagkatalo. Our 3 years, Marco? Alin doon? Yung mga gabi na nagluluto ako habang ikaw ay nasa kama ni Chloe? O yung mga araw na pinagtatawanan ninyo ako ni Doña Consolacion habang naglilinis ako ng inyong dumi? Which part of our marriage should I remember? I loved you, Bella. Inutusan lang ako pero minahal kita. Sigaw niya, ang huling baraha ng isang manipulator. You loved the power I provided. You loved the comfort of the Valderrama money. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. At tungkol sa kinaroroonan ni Mama, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang bawat galaw niya ay nakatala na sa aking radar. You were just a footnote in this story, Marco. Isang maliit na pagkakamali na itinama ko na. Inilabas ko ang isang dokumento mula sa aking bag. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Ito ang utos mula sa korte. Lahat ng allowance na ibinigay ko sa iyo ay binawi na dahil sa iyong mga kaso. Mula ngayon, ang tanging pag-aari mo ay ang uniformeng suot mo at ang malamig na semento ng seldang ito. No lawyer, no bail, no future. Isabella, wag! Mapapakamatay ako rito! Bulyaw niya habang kinakaladkad siya ng mga guard pabalik sa loob. Hindi ko na siya nilingon. Sa labas ng presinto, sinalubong ako ng sariwang hangin at ang presensya ni Elias Santillan. Nakasandal siya sa kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. He's pathetic, isn't he? Tanong ni Elias habang pinagbubuksan ako ng pinto. He's exactly where he deserves to be, sagot ko. Nayon, Elias, pag-usapan natin ang hermandad. Sinasabi mo na ang aking ina ay nagtatago sa isang isla sa timog. Handa ka na bang sumama sa akin para tapusin ang lahat ng ito? Numiti si Elias, isang ngiti na may halong panganib at kalinga. I've been ready since the day I met you, Bella. Pero bago tayo umalis, may isang kailangan kang malaman. Ano yon? Inabot niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang video feed. Naroon si Chloe Gastambide, nakaupo sa gilid ng isang tulay, umiiyak habang tinitingnan ng isang post sa social media, ang video ng kanyang medical fraud na kumakalat na sa buong mundo. Siya ay naging pariya, walang kaibigan, walang pamilya, at walang pera. Karma is a woman, Elias, and she's beautiful. Bulong ko habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng huling taang sumira sa aking buhay. Sumakay kami sa sasakyan at mabilis na humarurot patungo sa airport. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kamay ni Elias sa aking likod. Isang simple at tahimik na pagsuporta na hindi ko naramdaman kay Marco. Bella, ang hermandad ay hindi lang isang organisasyon. It's a legacy of blood, babala ni Elias. Ang iyong ina, hindi siya titigil hanggat hindi mo na isusuko ang ledger. Are you sure you want to face her? Hindi ko na isusuko ang anumang pag-aari ko, Elias. Sagot ko habang nakatingin sa labas. Kung dugo ang kailangan nila para matapos ang utang na ito, sisiguraduhin kong hindi dugo ko ang dadanak.
Habang umaayat ang aming private jet patungo sa kalangitan, pinanood ko ang pagliit ng lungsod ng Maynila. Ang aking internal awakening ay kumpleto na. Ang reyna ay hindi na nagtatago. At sa pagdating namin sa isla, sisiguraduhin kong ang bawat aninong nagtangka sa aking buhay ay maglalaho sa ilalim ng aking liwanag. Ngunit sa gitna ng paglipad, isang mensahe ang pumasok sa aking tablet. Isang larawan ng aking ama, si Don Roberto, na may hawak na isang sanggol. Ako. At sa likod ng larawan, may nakasulat na bagong petsa. Ang petsa ngayong araw at ang katagang, "The circle is almost complete. See you at the lighthouse, my daughter." Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang lighthouse. Ang lugar kung saan inakala kong nakita ko ang huling sulyap ng aking ama bago siya mawala. Buhay ba ang ama ko? O ito ba ay isa na namang bitag ng aking ina? Ang bawat hampas ng alon sa mga batuhan ng Isla de Valderrama ay tila isang babala. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang bagyong paparating. Nakatayo ako sa dulo ng yate, suot ang isang puting linen suit na sumasalamin sa liwanag ng papalubog na araw. Sa harap ko, ang matatayog na pader ng parola ay tila isang bantay sa mga lihim na matagal nang ikinulong ng hermandad. Bella, ang thermal scans ay nagpapakita ng 5 tao sa loob ng parola. Isa sa kanila ay nakaupo sa tuktok. "It's your mother," ulat ni Elias habang sinusuri ang kanyang tablet. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang higpit ng kanyang pagkakahawak sa baril na nakasukpit sa kanyang bewang ay nagpapakita ng kahandaan sa anumang panganib. "Hayaan mo silang maghintay, Elias. Gusto kong makita nila ang bawat hakbang ko patungo sa kanilang pagbagsak." Sagot ko. Ang aking internal awakening ay nasa rurok na. Wala nang puwang para sa takot. Ang bawat sentimong ninakaw, ang bawat kasinungalingang binuo, ay magtatapos sa gabing ito. Pagbababa namin sa Pampang, ang amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay tila humahalik sa aking balat. Naglakad kami patungo sa parola ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tauhan ng hermandad na nagtatangkasa ng humarang ay mabilis na napaamo ng mga sniper ni Elias na nakapwesto sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakabibiging tensyon. Pagpasok ko sa loob ng parola, ang tunog ng aking sapatos sa bakal na hagdan ay umalingaw hanggang sa itaas. Sa bawat baitang, iniiwan ko ang mga alaala ng Isabela na minaliit at pinagtaksilan. Pagdating ko sa tuktok, nakita ko si Elena Valderrama. Nakaupo siya sa isang antigong silya, may hawak na baso ng wine at nakatingin sa karagatan. "Exactly 1100 days since you married that fool, Marco," bumad ni Elena nang hindi lumilingon. "You've grown, Isabella, but are you ready to see what's behind the curtain?" "I'm here for the truth, Elena, at para tapusin ang organisasyong binuo mo sa dugo ng sarili mong pamilya," sabi ko habang humihinto sa tapat niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa kanyang likuran may isang maliit na pintuan na may biometric scanner. "Ang iyong ama, hindi siya namatay sa kalsada, Bella. He's inside, o ang natitira sa kanya. Inilaan niya ang huling lakas niya para itago ang master key ng Hermandad. At tanging ikaw lang ang makakapagbukas niyan." Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Inilapit ko ang aking kamay sa scanner. Ang malamig na liwanag ng machine ay tumama sa aking mga mata. Isang marahang tunog ng pag-unlock ang narinig, at ang pinto ay bumukas ng kusa. Sa loob ng silid, hindi ko nakita ang bangkay ng aking ama. Sa halip, isang dambuhalang server room ang bumungad sa akin, at sa gitna nito ay isang hologram image ni Don Roberto. "Isabela, anak ko?" Ang boses ni Papa ay tila nanggagaling sa kabilang buhay. "Kung narating mo ang lugar na ito, ibig sabihin ay napatunayan mo ng mas matatag ka kaysa sa anumang lason na ibinato nila sa iyo. Ang ledger na hawak mo ay kalahati lamang. Ang kalahating ito ay ang kill switch ng Hermandad. Isang pindot mo lang, lahat ng accounts, lahat ng koneksyon at lahat ng pangalan ng mga kasapi sa buong mundo ay mabubura at maisusumit sa autoridad." Tumingin ako kay Elena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang wine glass na hawak niya,
ay marahang dulas sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na tila sariwang dugo. No! Huwag mong gagawin yan, Isabella. That is our heritage. That is the Valderrama power. Sigaw niya. Pilit na tumatayo para pigilan ako. Ngunit mabilis na humarang si Elias. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng aking ina. Your power is a cancer, Elena. At ngayong gabi, ako ang magiging operasyon na tatapos dito. Sabi ko habang humaharap sa control panel. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang imahe ng aking ama. Naumiti siya sa akin, isang ngiti ng pagtanggap at kapayapaan. Para sa'yo, Papa, at para sa 3 taon na kinuha nila sa akin. Pinindot ko ang enter key. Ang mga monitor sa buong silid ay nagsimulang mag-flash ng kulay pula. Ang bawat pangalan ng mga korap na opisyal, ang bawat bilyon-bilyong pisong nakatago sa offshore accounts, at ang bawat ebidensya ng krimen ni Elena ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng internet at sa mga server ng Interpol. It's over, bulong ko. Narinig ang malakas na hudyat ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Interpol na pinalilibutan na ang isla. Ang mga tauhan ni Elias ay mabilis na pumasok at hinawakan si Elena. Ang reyna ng Hermandad ay naging isang ordinaryong bilanggo sa harap ng aking mga mata. You'll regret this, Isabella. You have nothing left. Pagsusumamo ni Elena habang kinakaladkad siya palabas. Actually, Elena, I have everything, sagot ko habang inilalagay ang aking kamay sa balikat ni Elias. I have my name, my integrity, and a future na hindi kailanman mababayaran ng maruming pera nyo. Habang bumababa kami sa parola, pinanood ko ang pagliwanag ng buong isla mula sa mga searchlights ng mga awtoridad. Ang dilim na bumalot sa pamilya Valderrama sa loob ng 2 dekada ay tuluyan ng napawi. Sa Pampang, bago kami sumakay sa yate, huminto ako at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay tila mas nagnaningning ngayon. Lumapit sa akin si Elias at hinawakan ng aking kamay. Isang mainit at matatag na hawak na nagsasabing hindi na ako muling mag-iisa. The war's won, Bella. What's next for the Empress? Tanong niya ng may malambing na ngiti. The Empress is retiring, Elias. I think it's time for Isabella Valderrama to finally live for herself, sagot ko. Sumakay kami sa yate at dahan-dahang lumayo sa isla. Habang pinagmamasdan ko ang parola na unti-unting lumiliit sa abot tanaw, naramdaman ko ang isang tunay na catharsis. Ang bawat sampal, ang bawat pang-iinsulto ni na Marco, Chloe at Doña Consolacion ay naging mga hakbang lamang patungo sa rurok na kinaroroonan ko ngayon. Sila ay mabulok sa kanilang mga selda, habang ako ay magsisimula ng isang bagong kabanata na puno ng liwanag. Ngunit sa aking bulsa, nag-vibrate ang aking cellphone. Isang huling mensahe mula sa isang unknown number ang lumitaw. Binuksan ko ito ng may pag-aalinlangan. Justice is served. But remember, Isabella, a queen's duty never truly ends. Watch out for the next move. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Itinapon ko ang cellphone sa gitna ng dagat at pinanood ang paglubog nito sa kailaliman. Ang laro nila ay tapos na. Dahil mula ngayon, ako na ang gumagawa ng sarili kong tadhana. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang parola sa Isla de Valderrama kasama ang madilim na kaharian ng Hermandad. Sa loob ng panahong yon, ang Maynila ay tila nagbago rin ng anyo. Ang mga balita ng korupsyon ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa at muling pagbangon. Ngunit para sa akin, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi matatagpuan sa mga pahayagan, kundi sa bawat tahimik na hininga na pinapakawalan ko tuwing umaga. Nakatayo ako sa balkona, henang bagong Valderrama Foundation, isang center na itinayo ko para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang gusaling ito, na dati ay simbolo ng sakim na ambisyon ni Marco, ay isa na ngayong kanlungan ng mga pusong nais magsimulang muli. Madam Isabella, narito po ang ulat para sa buwang ito.
Higit sa 300 kababaihan na po ang nabigyan natin ng scholarship at livelihood programs, bati ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan, malayo sa takot na nakita ko sa kanya noong mga unang araw ng aking pagbabalik. Salamat, Sarah. Yan ang tunay na yaman ng pamilya Valderrama. Tugon ko habang inilalagay ang aking pirma sa huling dokumento. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na tablet mula sa aking mesa. Binuksan ko ang isang folder na may tatak na closed cases. Doon, nakita ko ang mga huling ulat tungkol sa mga taong sumira sa aking buhay. Si Marco Ilustre ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa treason at money laundering. Ang kanyang huling larawan sa selda ay nagpapakita ng isang lalaking tuluyan nang nawalan ng katinuan. Pilit na nakikipag-usap sa pader na tila naroon ang kanyang nawalang yaman. Si Doña Consolacion naman ay nasa isang pasilidad ng gobyerno, dumanas ng matinding stroke na nag-iwan sa kanya na hindi makapagsalita. Isang trunong throne para sa babaeng ang tanging alam ay manakit gamit ang kanyang dila. Si Chloe Gastambide ay tuluyan ng naglaho sa probinsya. Nagtatrabaho bilang isang hamak na labandera para lamang mabuhay, habang pinapasan ang bigat ng kahihiyang hindi na mabubura ng panahon. Wala akong naramdamang saya sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng husti, yang hindi pinilit, kundi kusa at karapat-dapat. Handa ka na ba? Lumingon ako at nakita si Elias Santia na nakasandal sa pintuan. Wala na siyang suot na trench coat o baril. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo shirt. Ang kanyang mga mata ay malambot at puno ng kalinga. Sa loob ng 6 na buwan, si Elias ay nanatili sa aking tabi, hindi bilang isang bodyguard o kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang kaibigan na unti-unting nagtuturo sa akin na muling magtiwala. Handa na, sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Naglakad kami patungo sa sasakyan. Hindi ito isang bulletproof na limousine, kundi isang simpleng SUV na ako mismo ang nagmamaneho sa ilang pagkakataon. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa puntod ng aking ama, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng kamay ni Elias sa ibabaw ng aking kamay na nasa gear shift. Isang tahimik na pangako ng bukas. Sa harap ng puntod ni Don Roberto Valderrama, wala nang itim na rosas. Sa halip, ang paligid ay puno ng mga puting bulaklak ng sampagwita, ang paborito ni Papa. Lumuhod ako at hinaplus ang malamig na marmol. Papa, tapos na ang lahat. Malaya na ang Valderrama. Malaya na ako. Bulong ko. Sa loob ng aking puso, pinatawad ko na ang aking sarili sa 3 taon na hinayaan kong tapakan ako ng iba. Napagtanto ko na ang 3 taon na yon ay hindi kahinaan, kundi ang pinakamalakas na patunay ng aking kakayahang magtiis para sa katotohanan. Isabella? Tawag ni Elias habang nakatayo sa aking likuran. Ano ang plano mo para sa ating susunod na paglalakbay? Sabi mo, gusto mong makita ang mundo nang wala ang bigat ng korona. Humarap ako sa kanya at nuumiti, isang tunay at tapat na niiti na nagpapaliwanag sa aking buong mukha. Gusto ko magsimula sa simula, Elias, doon sa lugar na walang nakakaalam kung sino ako. Isang lugar kung saan ako ay si Isabella lamang. Kung ganoon, sasamahan kita. Kahit sa ang dulo ng mundo, sagot ni Elias habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking pisngi bago niya ako niyakap ng mahigpit, isang yakap na puno ng proteksyon at pag-asa. Ang kwento ni Isabella Valderrama ay nagsimula sa isang pagtataksil, ngunit nagtatapos sa isang tagumpay ng pagkatao. Ang aking halaga ay hindi kailanman nakadepende sa lalaking pinili kong mahalin o sa yaman na ipinamana sa akin. Ang aking tunay na kapangyarihan ay nagmula sa aking kakayahang tumayo mula sa putikan, punasan ang dumi sa aking mukha, at maglakad ng may tuwid na likod patungo sa liwanag. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Manila Bay, alam ko na ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Ang reyna ay hindi na kailangan ng trono, dahil sa bawat hakbang ko, dala ko ang sarili kong kaharian,
isang kaharian ng dignidad, katarungan at tunay na pag-ibig sa sarili. Ang utang ay bayad na, ang katarungan ay nakamit na, at ang bukas ay sa wakas ay akin na.